Butas-butas na silid, inaanay na pundasyon, at tagpi-tagping mga pader. Dito nagtitiis ang mga estudyanteng ito sa Northern Samar. Pero sa tapat lang ng lumang silid na ito, ang 3 palapag na school building na hindi nagagamit. Tapos yung school building, pero hindi magamit dahil natuklasan na may structural defect. Yung kinakatakutan ninyo? Yung vibration na baka may mag-fail, that we're not sure yet. Para siyang nag-sync. Uy! Sa tent namang ito nagtitiis ang ilang senior high school student. Ang silid kasi na para sana sa kanila, poste lang ang nakatayo. Sa tagal ng pagkakatiwangwang nitong project na to, napuno na siya ng damo. Paano humantong sa ganitong sitwasyon ang mga silid-aralang pinondohan at ginastusan ng pera ng bayan? Sa gitna ng init, naabutan ng reporter's notebook na nagklaklase sa isang tent sa Alegria National High School ang 47 grade 12 students. Kabilang sa kanila, sina Allen Mariz at Shara May. Kwento nila, magdadalawang taon na silang nagklaklase sa tent. Siguro po mas magiging komportable po yung pag-aaral namin kaysa kasi sa mga room namin ngayon na mainit. Noong araw na bumisita kami, sabay na ginagawa sa isang compound ang isang cultural program at ang klase sa tent ni Shara May. Magtatapos na sila ngayong Biyernes sa senior high, pero ni minsan, hindi sila nakaranas na magkaroon ng maayos na silid. Masakit pong isipin na gagraduate kami na wala man lang maayos na building, walang maayos na environment para mas lalong ma-encourage yung mga estudyanteng pumasok araw-araw. Taong 2015 nang maglaan ng 10 million pesos para sa pagtatayo ng school building para kina Allen Mariz at Shara May. Makikita naman dito sa karatula na yung pagpapagawa nitong 2-story, 8-classroom school building nagsimula noong April 8, 2016. Ang contract cost, mahigit 10 million pesos, 10.6 million pesos. Yung contract duration o kung gaano katagal siya dapat gawin hanggang matapos ay 150 calendar days. Ibig sabihin lamang nun, sa loob ng 150 calendar days, dapat tapos na yung proyekto. Pero ito lang nasa likuran lang nung karatula, ito na yung school building na sinimulang itayo noong 2016. Wala pa rin. Itong mga steel bars na to, dapat beams. Pero banda ron, makikita mo, sa tagal ng pagkakatiwangwang, lumundoy na. Kasama namin nung araw na yon ang DepEd engineer na nakatalaga sa pag-iinspeksyon ng mga itinatayong school building sa Northern Samar. Makailang ulit na raw inilapit ni na Engineer Ultra ng DepEd Region 8 ang problemang ito sa DPWH. Maski raw kasi sila, hirap na sa kalagayan ng mga bata. Eto ma'am, gano'n na ba katagal itong nakatiwangwang? Yeah, April 8, 2016, yung effectivity. Nag-start yun Yes. Oo. Bumalik kayo rito ng May. Nag-monitor kami, nag-document kami nung May 25, 2017. Ganito na itsura Ganito niya. na yung itsura niya. At hanggang ngayon, ganito pa rin. So ano nakakatakot niyan? Pagka structural integrity yung pinag-uusapan. Ang tagal na niyang nakatiwangwang na ganito. Yung mga steel bars kasi niya, kalawangin na. So yung strength niya is apektado. Base sa dokumento ng DPWH Region 8 na gumawa ng proyekto, 40% completed na raw ang gusali. Ang problema, poste lang ang inabutan naming nakatayo. Galing sa DepEd National ang pondo, pero ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 8 ang implementing agency sa pagtatayo ng mga gusali.
Kaya naman ganun na lamang ang panghihinayang ni na Allen Mariz at Shara May sa dapat sanay maayos nilang silid-aralan. Kung hindi natigil yung building namin na yun, siguro mas komportable tsaka mas matututo po kami kasi maganda po yung yung environment. Nakukulangan po ako sa aksyong ginagawa ng gobyerno, pati na rin po ng school namin kasi dapat bago kami magtapos, makita na namin talaga yung solid na talaga na structure ng building namin. Nang araw na bumisita kami, may nagsisimula na ulit sa paggawa ng gusali. Kailan po kayo bumalik rito? Pang-apat na linggo na ngayon. Pang-4 na linggo po ngayon. Pinuntahan namin ang DPWH Region 8 na siyang implementing agency ng proyekto. Yung isang pinuntahan namin, yung Alegria, started 2016. Opo. Hanggang ngayon, iilang poste pa lang. Talagang yung kontraktor, pag nagbibigay ng kami ng instruction ng kuwan, hindi naman po sila gumagalaw. So, yun nga po, may mga notice din kami binigay, pero yun naman po nga for termination, hindi namin na-serve kasi nga mangangako naman sila na tatapusin nila. In the meantime, nasaan yung budget? Nabayaran na po sila. Hindi naman po bloated yung kanong Alegriyang yun. Kung ano po lang yung nandun, yun din po lang yung lumabas na financial doon. So magkano po yung lumabas kung Alegria? Ang Alegria, kung hindi po ako nagkakamali, 35 o 30%, ganyan po. Nag-release na po kayo ng 30% of the 10 million pesos sa Alegria? Nakita nyo na ho ba na ilang poste pa lang ang nakatayo ron? Binalidate naman po namin yan bago kan. Okay naman po yung kan. Sa tingin naman po namin, sa validation namin, hindi naman po nag-go-over yung payments namin. Sunod naming tinungo ang isa pang school building sa bayan naman ng Victoria. Dahil lubak-lubak ang kalsada at nasa bulubunduking bahagi ito ng Samar, habal-habal lang ang nakararating dito. Hindi nalalayo sa una naming napuntahan ang nadatnan naming kalagayan ng school building dito sa Lungib Elementary School. Pero kung sa Alegria muling ginagawa ang school building, dito sa Lungib, inabandona na ang gusali mula pa noong 2015. Balot na ng halaman ang mga poste at ilang pader nito. By this time, dapat tapos na. Pero until now, makikita nyo naman, tinubuan na ng mga damo at lahat-lahat. Abandoned po siya. Kasi yung last na nag-visit ako dito was 2016 at ganito na yung itsura niya. And then hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagagalaw. Ang budget allocation para rito, 2.8 million pesos. Sa dokumentong galing mismo sa DPWH Region 8, idineklarang 100% completed na ang gusali kahit poste at ilang pader lang naman ang nakatayo. As of January 31, 2018, ang supposedly 1-story 3 classroom dito sa Lungib Elementary School ay 100% completed. Pero kung makikita natin ngayon yung status ng building, hindi naman siguro natin masasabing 100% completed siya. Para sana sa mga grade 6 student ang inabandon ng school building. At dahil walang gusali, sa isang pansamantalang silid sila nagkaklase. Kakapanghinayang talaga kasi grade 6 na ngayon. So mag-graduate na sila, wala pa rin. Katiwangwang pa rin yung building. Minsan malakas yung ulan, hindi kayo magkarinigan. Yung 100% completed po ng DPWH ay poste lang. Pacheck ko po yun. Hindi po masyadong sa akin yung lungib na yun. Bakit ho ganito ang sitwasyon ninyo? Nagiging problema nga po, yung mga kontraktor minsan, kahit anong instruction, minsan hindi sumusunod, nagkakaroon ng problema. Yes, Ayaw sumunod sa inyo ng kontraktor, kaya napakaraming school buildings dito sa distrito nyo ang hindi tapos, ang abandonado, kaya may structural defect? Yun po, nakikita namin problema. Tapos yung iba naman po, may mga project location na problem.
Iba naman ang problemang hinaharap ng mga grade 12 student dito sa San Isidro Agro-Industrial High School. Nandito tayo sa San Isidro Agro-Industrial School. Dito naman, tapos yung school building, pero hindi magamit dahil natuklasan na may structural defect. Ilan pong classroom to? 6. 6. 2 classrooms per level. Sayang naman. Ano ang problema nito? May nakita kaming mga circular cracks sa slab, sa flooring, sa second and third floor. Pero nang pasukin namin ang isa sa mga silid, tinakpan lang ng kontraktor ng red cement ang sahig. Hindi naman natanggal o naayos ang crack sa sahig. Kita pa rin ang paglundo nito. Yung para na siyang, ma'am, para siyang nag-sink. Uy! Ganun ba kaya dito, sir? Is that what you meant? Yan yung mga circular, andyan. We need an investigation para makita talaga natin kung ano ang cause ng vibration. Baka mahina ang reinforcement niya. So yun ang fear natin. At pag mahina ang reinforcement, may possibility na bumigay siya. Bumigay yung sahig. And that is the reason na ayaw niya siyang paggamit muna. Ayaw muna, opo. Ayon sa DepEd, nagastos ang kabuuang 10.4 million pesos para sa gusali. Ito yung tatlong palapag na school building ng San Isidro Agro-Industrial National High School sa Northern Samar. Pero dahil sa natuklasang structural defect ng gusali, hindi ito magamit. Dahil hindi magamit yung school building, gumawa yung principal ng paraan. Kaya ginamit nila itong lumang building na to. Nilinisan, pero dahil hindi na talaga may tatago yung kalumaan. Tignan nyo to. Wala nang dingding. Tapos, makikita yung ibang natitirang poste, talagang inanay na. Kaso, meron pa namang serviceable na espasyo. May 3 lumang classroom dito na ginagamit ng grade 11. At wala naman kasi silang choice. Talaga naman kasi wala nang ibang espasyo, kailangan daw nila itong pagtiyagaan. Ano nararamdaman ninyo? Ano po, Nawalan. Medyo minsan pag umuulan, tumutulo po yung room. Pumapasok yung ulan sa Pagka umuulan? Opo, kasi okay lang po yung bintana. Tsaka dahil po marami kami, 50 po kami sobra. Sobrang init po, parang hindi na conducive yung room para sa amin. Lalo na po kung tirik na tirik po yung araw, mula po alas 8 hanggang alas 11. Ang init-init po talaga rito. Nasaan yung araw? Minsan po dito po, diretso. Tapos wala po kaming mga bintana, kaya mas lalo pong mainit rito. Pag nakikita nyo yung building, na dapat yun yung classroom ng grade 11. Nakaka-disappoint po talaga kasi yung intention po talaga namin dito, kaya po kami nag-enroll dito. Kasi po, ito yung building na una-una pong napatayo rito sa barangay namin. Pero nakaka-disappoint po kasi hindi namin magamit-gamit kasi marami daw crack. Nilinis muna namin lahat yan. Inirereklamo rin ng principal ng San Isidro National High School ang pagkakagawa ng gusali. Pumuntang taga-DPWH dito, sabi nila na pipirmahan na daw yung acceptance. Kasi tapos na. Kasi tapos na, ito turn over na nila. Sabi ko, ay hindi ko yan pipirmahan, pasensya na po kasi alam naman ninyo na may reklamo na ako. Kaya ayusin muna ninyo bago ako pumirma dyan. Sabi ko, halika, punta tayo sa loob. Ito, kailangan ba na i-accept ko ito na pag inaapakan ng ilang tao lang, nagbabibrate, parang mahuhulog ka na. Sabi ko, kayo mga engineers kayo, ako teacher lang ako. Kaya, ano ang assessment ninyo yan? Ha? Mga engineer kayo, ano ang assessment ninyo yan? Pwede ba yan? Okay ba yan? Hindi sila kumibo. Nagkuhan po kami dyan. Memo ako dyan sa mga inspectorate team. So, binalidate po nila. Mayroon pong gagawin kami dyan correction po. Bakit ho umabot ng ganito? Tumayo po ako dito Naramdaman ko yung pagyanig ng sahig nito Kahit anak ko, hindi ko papaakyatin sa second floor nito, sir. Pero willing naman po yung ko na i-correct yan. Pero yun ang gusto kong malaman. Paano to nakumpleto ng ganito, buong-buo,
at may major structural defect. You recognize po na may major structural defect? Meron naman po, may defects po na, yun nga po yung slab niya may problema. So yung slabs po may problema, ang laking problema po nun. Bakit umabot sa ganito? Ang ibig sabihin po ba nito, gagastos uli kayo? Ay, hindi ma'am. At the cost of the contractor? Cost of the contractor po yan. Ang masaklap, habang hindi pa naayos ang mga problema sa gusali, hindi pa rin ito mapakikinabangan ng mga estudyante. So paano to? Useless na to. Yeah, sa ngayon, building na useless to. siya. Pero yun nga po, kailangan natin yung pa-investigate at managot at kung anong magiging recommendation ng structural engineer na mag-i-investigate, then yun dapat ang ipa-undertake ng DPWH sa nag-construct nito. Nandito tayo ngayon sa opisina ng isang structural engineer at ipapasuri natin yung iba't ibang school building na binisita ng ating team sa Northern Samar. Ang reklamo dito ay lumulundo na. Ano pong senyales yung pag nakikita nyo lumulundo na? Isang senyales na may problema yung either yung pagkakagawa or yung pagkakadesign ng sahig, no? Usually, we don't expect any deflection or paglundo ng isang sahig, lalo na't hindi pa siya occupied ng mga estudyante. Based on my professional opinion, hindi normal yung ganung paglundo sa sahig ng isang paaralan. Yung nakikita nyo po, ayan, halos walang narating. Ano ang mangyayari sa bakal pag naka-expose ng ganong katagal? Kokoro, dumihina. At pag binuhusan mo kaagad, yung kanyang band-aid sa konkreto, pagkabuhos hindi ganoon kaganda. Puro siya kalawang. So, the structure will not behave the way it was designed. Ayon sa DepEd, malinaw na may dapat managot sa mga nangyari sa mga binisita naming school building. Dalawang tinatamaan dyan. Tinatamaan yung pondo ng bayan. At the same time, walang mga classroom yung mga estudyante. Ang unang gagawin naman dyan is, again, to reiterate our position and our observation to DPWH. No, sasabihin namin, ito po yung status na nireport namin noon pa man. O hanggang ngayon, walang nangyari. Nagkaroon po ng mismanagement on the part of the District Engineering Office. Maaari pong hindi po natingnan ng mabuti ito. Kung po talagang may pananagutan ang kontraktor nito, ay patawan po namin ng termination at saka bigyan po namin ng blacklisting. Meron pong lapse ang engineering office po na yan sa pag-i-implement po ng school building project. Kung ano man po yung dapat na gawin sa kanya ay gagawin namin ng mabilis. We can commit na in the near future patapusin po namin yung mga proyekto na yan. Sa mga pinuntahan naming school building, nasa halos 20 milyong pisong halaga ng pondo ng bayan ang ginastos. Pero ngayon, hindi naman napakikinabangan. Hanggat hindi ito nasusolusyonan at hanggat hindi napapanagot ang mga may kapabayaan, patuloy ang pagtitiis at pagdurusa ng mga estudyanteng dapat sana'y makikinabang sa mga silid na ito. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.